Ginagalang daw ng Malacanang ang pagpayag ng Pasay Regional Trial Court na makapagpiyansa si dating Pangulong Arroyo. Pero giit ng Department of Justice at ng Commission on Elections na naghain ng reklamong electoral sabotage, hindi pa raw tapos ang laban. Pansamantalamang nakalaya si Arroyo, haharapin pa rin niya ang kasong plunder sa Sandigan Bayan, kaugnay ng PCSO funds, at posible pa rin daw siyang arestuhin at makulong dahil dito. May report si Jam Sisante. No, hindi ko ina-expect. Nagugulat nga ako doon sa desisyon Because I recall na we presented witnesses. Hindi naman nagpresenta ng witness si GMA sa bail hearing. So nakakagulat na sasabihin nila mahina ang ebidensya namin. Dismayado ang Commission on Elections sa pansamantalang paglaya ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Giit ng COMELEC, matibay ang kanilang kasong electoral sabotage laban sa dating Pangulo tungkol sa umano'y nangyaring dayaan noong 2007 senatorial elections. Bukas nakatakdang magsumite ng motion for reconsideration sa Korte ang COMELEC. Ganito rin ang pananaw ni Justice Secretary Laila De Lima. Giit niya, bagaman nag-iisa lang, ay malakas ang testimonya ni dating Maguindanao Provincial Administrator Nori Unas laban sa dating Pangulo. Kung grant ang bail, ang isa lang ibig sabihin yan, the court or the judge was not convinced that the evidence was strong insofar as the former president is concerned. But of course, we disagree. We are of the different view. Ang palasyo, ginagalang daw ang naging desisyon ni Pasay RTC 112 Judge Jesus Mupas. Pero giit nila, tuloy ang laban saan nila'y katiwalian. The fight against corruption continues. We will still go after people who have found to have plundered the nation's coffers. This will not dampen our resolve to file and to continue to institute corruption cases against responsible officials. Para sa ilang kongresista, tila isang malaking sampal daw sa mukha ng kasalukuyang administrasyon ang naging desisyon ng Korte. Malaking sampal din ito sa Administrasyong Aquino, considering na nitong nakaraang SONA lamang, isa ito sa ipinagmalaki ng Pangulong Aquino, yung pagpapanagot kay dating Pangulong Arroyo. Yun pala, matapos ang 2 araw, makakalaya through bail si dating Pangulong Arroyo. Palagay ko, ang sasabihin talaga ni Ginang Arroyo akin ang huling halakhak. At kung may mga nadismaya sa pansamantalang paglaya ni Arroyo, ang kanyang mga kabalin sa Lubao, Pampanga, ikinatuwa naman ang desisyon ng Korte. Masaya po kami. Nakalabas na siya. Pero alam niyo naman yung kasong hinaharap niya, di ba? Opo. Ano yung masasabi niyo doon? Ay, hindi po siguro totoo yun. Marami lang naninira sa kanya. Ayos na yung kalagayan niya Kasi hindi man namin siya nakikita sa TV. Siyempre, natutuwa kami. Kasi tiga rito siya. Gusto namin siyang makita uli. Bukod sa kasong electoral sabotage, naharap din sa kasong plunder sa Sandigan Bayan ang dating Pangulo. Non-bailable o walang piyansa sa kasong plunder. Pero sa ngayon, hindi pa naglalabas ng warrant of arrest kaugnay nito. Bagaman nakauwi na, hindi papayagang lumabas ng bansa si Arroyo dahil sa hold departure order na nakuha ng Bureau of Immigration mula sa Sandigan Bayan. Jam Sisante, GMA News.